Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaksyon at opinion itong article ng One Network o Philippine Star balita. Title, Bato, Sara has numbers in Senate impeachment trial. Mark Jason Cayabyab, May 24, 2025. Yan. Ito, maligaya. Tumatawa na si VP Sara, samantalang sa kabila, lumuluha na sila. Okay. Re-elected Senator Ronald De La Rosa has expressed confidence that the emerging Duterte bloc in the Senate will get more than enough votes to acquit Vice President Sara Duterte in her upcoming impeachment trial. Speaking to Billionario News Channel on Wednesday, De La Rosa said they already have more than 9 senators on their side based on the emerging composition of the incoming 20th Congress. Sabi ni Bato, I am confident of an acquittal because we are seeing our non-allies changing their stand. Their numbers are growing as far as our side is concerned, De La Rosa said during the program On Point. The Philippine Star reached out to De La Rosa on Friday, May 23 to confirm his forecast, but he has yet to respond. De La Rosa refused to name the senators who are planning to vote to acquit Duterte even before evidence is presented by the House of Representatives prosecution panel before the Senate Impeachment Court, which is set to convene on June 3. The full-blown trial is expected when the 20th Congress opens in July. Okay. Sabi ni Bato, I don't want to name them and then make them change their stance depending on the course of the impeachment trial, De La Rosa said. But as of now, I am confident we have more than 9 votes. Okay, so sino-sino yung siyam? Ayaw pangalan ni Senator Bato. Sabi niya, kahit hindi nila kaalyado, bumabaliktad na. Pumupunta na sa panig nila at boboto ng acquittal. Yan na po yung sinabi ni Mr. Ted Filon sa isa sa kanyang episode, sa kanyang programa. By 2026, ang nakaubong presidente ay magiging lame duck o wala nang silbi. Yung mga senador, congressman, sabi niya, unti-unting gumagapang na papunta sa naaamoy nila na mas matamis. Sabi ni ex-senator Franklin Drilon, ang impeachment ay hindi lang nakabase sa ebidensya. Dahil ang impeachment ay hindi siya regular na korte na ang basihan lang ay ebidensya. Ang impeachment, sabi ni ex-senator Drilon, is a numbers game. So, siyam lang ang kailangan na senador ni VP Sara para ma-acquit siya sa impeachment case na nai-file against sa kanya. Okay. Yung Duterte Black, 6 na yan eh. Bato, Senator Go,
Marcoleta, Padilla, Amy Marcos, Camille Villar. Yan, Duterte Black. So, sino pa ang dadagdag sa kanila? Yung magkapatid na Cayetano. Si Mark Villar. O, di siyam na. O, sino pa? Jingo Estrada. Sinasabi niya, ayaw ko ng impeachment. Kasi yung pinagdaanan kasi ng tatay nila. O, 10 na. JB Ejercito, ganon din. Ang tatay niya. Senator Juan Miguel Zubiri. Sino pa itong isa? Senator Joel Villanueva. Oh, ilan na yan? 30 na yan. Yan yung, kahit hindi pangalan ni Senator Bato, yun din lang ang nakikita ng karamihan. Nakikita ko rin na mga senador. Baka madagdagan pa eh. Kasi yung mga re-electionist na senador by 2028, alangan naman na gusto nilang may tulad itong alyansa. Anong nangyari sa alyansa itong midterm election? Na zero sila o hindi sila nakapasok sa Mindanao and some parts of Visayas, especially Cebu. Isinuka sila ng mga tao na nagmamahal pa sa mga Duterte. Oh, kung ako yung re-electionist, example, Jingo Estrada, re-electionist yan, JB Ejercito, Juan Miguel Zubiri, Villanueva, Gatchalian, sino pa, Ligarda, sino pa, walo silang re-electionist. Bakit ko i-acquit ang napakalakas na VP Sara na nakikita na siya ang magiging presidente? At napatunayan na merong Duterte votes. Kung sinasabi ni Mr. Larry Gardon na wala nang tawang mga Duterte, ano lang yun, guni-guni lang yun, kautsu-utsuhan lang yan. So, sigurado, hindi na natin problemahin ang impeachment. Kaya, sabi ni VP Sara, gusto niyang matuloy, she wants bloodbath. Kasi kahit anong mangyari sa trial, insured na siya ng akitan. So, masayang-masaya si VP Sara, samantalang ang mga kongresista lumuluha. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong subaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para maayos, ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig ng Bukidnon. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop ni Angkol nga kawayan lang in taon. So mag-atop siya karon kay natagaan na namo siya og yero. So, mapulihan na ni karon ang iyang atop nga kawayan lang. O makita pud nato nga mga gabok na gyud ang iyang atop nga kawayan. O karon natagaan na gyud si Angkol og yero. So makaatop na gyud siya karon. Sa Ginoo sa nagatag ni ini nga yero ug sa sponsor ug sa nagtabang ang Dios magapalangin kaniya. Salamat kayo. Naghatag din hinabang yero. Ang Diyos magapalangin kanila kung siya nag-sponsor. Magapanangin ang Ginoo kanila. Daghan pa kayo ng mga bising. Daghan kayo salamat. Sa lisan na gid ang akong atok. May lisan na. Salamat
salamat sa Ginoo na nagtabang sa amo. Ako balay ko, mayuhan akong balay. Ang Diyos magapanalangin kanila. Uman siyang igsoon, Sister Jeannie, ang siyang uban. Isang pasanagatag ni Ginoo, ang Ginoo magapanalangin o daghan kayo nga panalangin kanila. O karon Kol, pila na gani nakatuig Kol imong balay nga bago pa ka nakailis og atop? Napuno na ni katuig, pa ko nakailis og atop. Pasalamat ko sa tanaw sa video o sa nag-sponsor, sa nagkahatag sa ako og giro nga naayuhan na gyud akong balay. Ang Dios magapanalangin kaniya. Oh, sige, salamat.